itong video natin ay another awareness, lalong-lalo na sa mga taong gumagamit ng credit card. Makikita nga natin dito sa video ni Kabayan, nakalagay nga dito, nang scam ako ng scammer. Para bigyan kayo ng short context kung ano ba ang naging takbo ng usapan dito sa ating mapapanood na video, eto nga ang nangyari. Mayroong isang tumawag na customer care dito kay Kabayan na nagpapanggap na di umano taga BPI daw ito. At in-inform nga nila itong si Kabayan na meron daw itong mga points kung saan ay mag-e-expired na at kailangan na niyang makuha ang mga ito. Dahil kung hindi ay mapoporfit nga ang points na kanyang naipon sa kanyang credit card. At ang isa pa sa nakakapagtaka rito, sinabi nga ng operator na makaka-receive nga raw ito ng bagong card as replacement do sa luma niyang card. Kahit na hindi pa naman mag-e-expired yung nasabing card na ginagamit ito si Kabayan at wala rin naman issue dun sa card na ginagamit niya sa kasalukuyan. Ang nasabi lang na reason dito ng operator ay dahil nga raw sa security picture, kaya nila papalitan ang card nitong si Kabayan. At eto pa nga ang nakakapagtaka. Sa takbo ng conversation ay sinabi nga ng operator na hindi raw transferable ang mga points at sinabi nga dito na ang points na naipon nitong si Kabayan ay nagkakahalaga na ng 78,000 pesos. Siyempre bilang isang gumagamit ng credit card, manghihinayang tayo na masayang lamang ang points na naipon natin sa paggamit natin ng credit card. At dito na nga papasok ang strategy ng mga scammer para ma-access nila ang ating mga bank account. At panoorin nyo mabuti ang videong ito at sabay-sabay tayong matuto kung paano natin maiiwasang mabiktima at mahulog sa mga ganitong klaseng pang-i-scam. Ngayon lang ulit ako kinabahan sa isang call. Kinakabahan ako kasi mangsa-scam ako ng scammer. Backstory. Nung isang araw kasi may tumawag sa akin na agent daw siya from BPI and then meron daw ako mga points na mag-expire na. So ngayon, alam ko na na-scam siya. Kasi dati nagawa na yan sa akin. Munti ka na akong maluko, guys. Munti ka na akong maluko. Buti na lang. May wisdom na binigay si Lord. Kaya ngayon, I will be documenting our call para kayo mapanood nyo kung paano ba yung actual scamming. So, meron na akong sinulat dito ng mga wrong details. Like, ito yung card number, kunwari ko. Tapos, if ever manghingi sila ng OTP, ito yung OTP. Tapos, ito naman yung CVV. Kinakabahan ako, guys! Okay, so tumatawag na sa akin yung scammer. Ayan, sagutin natin. Hello? Hello, this is Joel Perez calling for BPI Banking Office under Bank Card Department over the recorded line. As of now, we're conducting a system in your credit card. System ano po? I would like to ask, is there any problem when using the card? Wait lang po, move ako to a better signal. Wait lang po. Can you hear me? Hello po ma'am, yan po, loud and clear niyo po. Loud and clear po. Yes, loud and clear. Nawala yung una kong kausap? Yes po ma'am, si agent po kasi namin, bag lang po siya. Ano yun? Kasi po si agent po nakausap siya, bago lang po siya ma'am. Bago? Yes po, under training pa po. Okay. Once again, this as well under a calling from BPI Banking Office under Bank Department over the recorded line. At just now, mag-conduct your system update regarding your credit card. I would like to ask, is there any problem with using the card, ma'am? Wala namang problem. That's good to hear, ma'am. And I would like you to compare if you're available to receive on your card replacement by December 22, 10 a.m. onward. December 22, 10 a.m. onwards. Ano to? Yes po, ma'am. Sorry, ma'am. Ano yun? Ano yun? Ano yung i-receive? Yung card replacement po, ma'am. So ito guys mag-ingat kayo rito. Ito nga yung sinasabi, may card replacement kahit wala namang problema. Card replacement. Bakit i-replace yung card? So, yung card replacement po natin is not upon your request or expiry
card, pero ipapalitan lang po siya ni bank for ma-try security features po ni card. Security features, okay. And heads up lang din po kayo sa bagay niya pong malilisit na card. This card is no annual fee and for life na rin po siya. And the good thing kami hindi na po visible sa card ang global touch code at expiry date. The only thing na makikita sa card is yung name and card number niya na lang po to avoid phishing or hacking sa inyong account. Okay. And upon checking the system, you're eligible to increase the credit limit of your card. For documentation purpose only, ma'am, how much po na-approve sa inyo nito? Alin yun? Hindi ko na maalala yung ano ko eh. Credit limit ko. Oo. Estimated na po natin, ma'am. Siguro nasa 500. 500,000 po. Nag-aris po ba natin lahat o hindi naman po? Hindi naman. And also, Ito nga, curious na curious dito yung mga scammer sa credit limit. The more mas mataas ang credit limit, dun sila mas napupush para ituloy-tuloy yung pang-scam na ginagawa nila. reason na kaya po kami nito sa today, since dun po sa bagong marireceive natin na card, is hindi na po transferable yung mga praise and reward. So, magbabago sila na po siya. I-ask na po, nagre-review po ba tayo ng praise and reward kay customer service every end of the month? Hindi. May idea po ba tayo, ma'am, o iniipon po natin siya? Iniipon ko lang siya kasi hindi ko pa naman siya gagamitin as of the moment. Pero may idea po ba tayo, ma'am, na nag-e-expire po? Wala namang nasabi yung bank kasi I believe no expiration yun eh. Actually, may expire, nagpo-forfeit po siya, ma'am. Ito, di ba? Nafo-forfeit. So, paano kong gagawin? If ever may assist na kayo by today, by the next time po, kailangan na po siyang itawag kay customer service every end of the month. Every end of the month. Okay. Another red flag, hindi nag-e-expired ang mga points. Currently, ma'am, meron na po kasi tayong 78,625. Ang conversion po neto into peso, that would be 15,725 na po. Paano ko siya makiklaim? If ever mag-assist na kayo by today, by the next time po, kailangan na silang itawag kay customer service every end of the month. Okay. Sige, itatawag ko na lang. So, correct me doon sa sinabi ko kanina na 78,000. Yung palang 78,000 points equivalent to 15,000 plus in peso. Kayo na lang po magtatawag kay customer service. Pwede naman, pero ma-assist mo ba ako? Yes po, ma'am. Paano? For redeeming the points naman, ma'am, may have 4 options po. First po, you can deduct it to your outstanding balance. Second po, pwede siya i-transfer into your savings. Third, ma'am, pwede rin siya i-check kung may session po siya, any branch. And last, ma'am, pwede rin po isunod sa voucher. Ano po bang prefer niyo, ma'am? Ano kaya? Ibalwas na lang dun sa balance ko. Reduction na lang po. Okay po. Hawak naman po natin si principal card na po para lang po mag-secure namin na si owner ang kausap at pinagbibigyan namin ng private details. Nako, hindi ko hawak. Pero i-check ko So yan doon sa part ng tanong na yan na i-make sure na si owner yung may hawak nung card. So mag-iingat kayo rito kasi pwede itong ma-record at gamitin para ma-access yung mga account nyo. sa bag ko if dala ko siya. Wait lang Okay lang po, ma'am. Take your time. Nandito lang po ako sa line. Check na lang po ako. Thank you, ma'am. Nako, hindi ko yata dala yung aking BPI card. Nandun sa kabila kong wallet. Paano yon? Tawag na lang kayo ulit. Pwede naman po, ma'am. What's the best time to call you back po? Palabas kasi ako ngayon. Oo, so hindi ko Sayang alam. din naman po, ma'am. Kung hindi niyo po mapapakinabangan yung praise, medyo mataas na po. Oo nga sige. The best time to call me back is baka Friday. Ano ba? Friday po. Oo. Dito sa third part ng video, mag-iingat kayo lalo-lalo na sa pagbibigay ng last 4 digits ng inyong mga account number. Kasi dito napapasok yung possible na ma-hack nila at makapasok sila doon sa system ng inyong mga bank account. 2826. Sorry, ma'am, di po tayo nagmamatch. Update, guys. Tumatawag na siya. Hello? Hello po, good afternoon. Yes po.
Yes po, ma'am. Available na po tayo. Once again, ma'am, this is Axel Candero calling BPI Bank Main Office under Bank Card Department over the recorded line. Okay. Yes po, Miss Ashley. Yes po, ma'am. Available na po tayo magpa-process, ma'am. Ano nga po ulit yun? Nakalimutan ko na po eh. Okay po, Ang dami ma'am. po kasing tumatawag sa akin from banks. Yes po. And hawak naman din po natin si physical card na, ma'am. Yes, hawak ko siya. Okay po. For confirmation lang po, ma'am, na si owner ang kausap namin. And may you know the last 4 digit of your credit card number over the recorded line. And to verify, ma'am, ako naman po ang mag-dictate ng 16-digit card line niyo po over the recorded line. Ikaw magdidictate. Sige nga, Imagine alam na nila agad kung ano. pa-dictate ako. No po, ma'am. Kayo po mag-dictate ng app ng 4 digit. Ng last 4 digits ng card ko? Yes po. Opo. Okay. May pang-generate kasi itong mga to eh. Kaya nila malalaman pag sinabi mo yung last 4 digits, malalaman na nila yung the remaining numbers ng iyong bank account. 2826. Sorry, ma'am. 2826. Sorry, ma'am. Di po tayo nagmamatch. Diba? Marami kasi akong BPI cards. Alin bang BPI card to? Si ma'am. Yun yung isa kong card. Marami kasi akong BPI na card eh. Okay po. Hindi na po hawak si physical card na to, ma'am. Oo, pero yung isa kong card na 2826 yung hawak ko. Yes po. Kailanganin po kasi natin siya, ma'am, kapag i-pre-process na po kayo ni health supervisor. Okay. So, anong mangyayari ngayon? Hindi po tayo makakapag-process, ma'am. Hindi po tayo makakapag-push through. Okay. So, masasayang lang yung points ko. Yes po, ma'am. Paano pag hinanap ko yung card? Pwede rin naman po, ma'am, ano po ba yung hawak natin dyan? Kaya i-dictate po para dun po natin malagay sa... Gusto niya, ma'am, if may savings po tayo. Eto na, para-paraan, naghahanap ng ibang bank account. Savings. May savings po ba tayo, ma'am? Meron. Other banks naman po na, ma'am. Marami naman. Iba't ibang banks. Okay po, I see. Kung gusto niyo po yung ganun, ma'am, pwede rin naman po i-assist kayo ni head supervisor. Pwedeng ito na lang card na meron ako ngayon. Kasi yung isa kong card, di ko dala Okay po, yun ma'am. eh. Sige po, ma'am. Kindly dictate over the recorded line the 16-digit card line. 548 5488 1013 1013 9977 9977 2826. 2826. Dikit ko po muna po ako isa, ma'am. 5488 1013 9977 2997. Correct, ma'am. Yes po. I see. And ask ko lang sa expiry date, ma'am, para if ever po, ma-extend na po natin si card for no annual fees. Okay. September 2029. To continue the process, ma'am, I'm escalating this call to my head supervisor para po mas ma-help niya po kayo sa pag-retrieve ng mga na-forfeit na points and rewards. May Iwasan na-forfeit lang po- na? Sorry, ma'am. May na-forfeit na points and rewards? Bali, ma'am, i-check pa po yan ni head supervisor. Yung mga na-forfeit po, kung meron po na-forfeit. Okay. Naku, sayang naman yun kung may na-forfeit. Okay po, ma'am. Thank you, mama. Iwasan na lang po natin ma-end ang call, ma'am. One moment po. Okay. Dito nga sa last part ay mahahalata na nitong si scammer na ginugood time na siya nitong si Kabayan. Siguro, iniisip nila dito, saan kaya galing yung BPI card ko na yun. Kasi invento ko lang yun. Tingnan nyo naman. Ito mga tawag niya yung supervisor niya na explain. Ano kayang mangyayari sa susunod na kabanata? Hello? May kausap pa po ba ako? Hello po. Hello?
Hello? Hello po, ma'am. Purchase Ano po? sandok. Sandok daw. So yun, pinatay nila, tinigil na yung usapan. So tatandaan natin mga red flag na nabanggit dito sa videong ito. Ang bottom line dito, ang pinakang lesson dito, wag na wag tayo mag-entertain ng mga tawag na hindi naman nakasave sa ating mga phone book. Lalong-lalo na kung yung tawag na yon ay galing sa mga nagpapanggap na mga taga-bangko. Kapag ganun yung mga tawag at wala naman tayong ina-expect na tawag at okay pa naman lahat, lalong-lalo na yung mga card natin, tapusin natin agad ang pakikipag-usap sa kanila. Pwede tayong mag-report immediately sa mga bangko natin para i-clarify, i-screenshot yung number or i-save yung number tapos i-send yun sa email doon sa mga bangko kung saan tayo may mga credit card para ma-verify natin kung legit ba talaga yung mga tumatawag na yon or baka mga scammer na. Para makaiwas tayo sa mga panggogoyo nitong mga scammer na to. At kung nagustuhan nyo ang videong ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na i-upload pa natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.